Paglalakbay sa Kristowista, isang paglalakbay sa pananampalataya, kasaysayan at pagninilay. Sa bawat paglalakbay, may mga lugar na hindi lamang natin pinupuntahan upang makita, kundi mga lugar na nag-iiwan ng kwento at aral sa ating puso. Isa sa mga lugar na aming pinuntahan ay ang Grotto of Our Lady of Lourdes, na mas kilala rin bilang Grotto Vista, sa San Jose del Monte, Bulacan. Bago kami makarating dito, inakala namin isa lamang itong lugar na tinarayo ng mga deboto dahil sa pananampalataya. Ngunit habang kami ay naglalakad at unti-unting narating ang lugar, napagtanto namin mas malalim pala ang kwento sa likod ng grotto. Nang makarating kami, agad naming napansin ang malawak na lugar at magandang tanawin na maaaring dahilan kung bakit tinawag itong Grotto Vista. Ang salitang vista ay tumutukoy sa magandang tanawin o malawak na tanawin sa isang lugar. Ang Grotto of Our Lady of Lourdes ay itinatag noong Pebrero 11, 1965. Itinayo ito ng pamilya Guanzon, particular nila Horacio Guanzon at Anita Guadalupe Guanzon. Ang pagkakatatag nito ay nagmula sa isang kwento ng pananampalataya at pasasalamat. Di rin mapigilan ng ilan sa aking mga kasama ang kanilang sarili na manalangin. Naisipan din namin may sindi ng kandila bilang bahagi ng aming pagbisita. Habang isa-isa namin sinindihan ang mga kandila, naglaan kami ng ilang sandali upang manalangin, magpasalamat at humiling para sa aming mga mahal sa buhay. God is in this story. God is in the details. Even in the broken parts, He holds my heart. He never fails. When I'm at my weakest, I will trust in Jesus. Ayon sa kwento ng grotto, noong 1961, si Anita Guadalupe Guanzon ay nakaranas ng malubhang karamdaman. Sinabi ng mga doktor na mayroon na lamang siyang 5 buwan upang mabuhay. Dahil dito, nagtungo siya kasama ang kanyang pamilya sa Lourdes, France, isang lugar na kilala sa devotion kay Our Lady of Lourdes at sa mga kwentong may kaugnayan sa pagpapagaling. Tari namin ang isang estruktura kung paano kasulat ang 10 utos ng Diyos. Sandalikan ito upang basahin ang pagkasta ng bawat utos. Unang estasyon, hinatulan ng kamatayan si Jesus. Si Jesus ay hinatulan ni Poncio Pilato kahit wala siyang kasalanan. Pinapaalala nito ng pagtitiis, pagtanggap ni Jesus sa kalooban ng Diyos. How great is our God. Ikalawang estasyon, pinapasan ni Jesus ang kanyang krus. Pinasan ni Jesus ang bigat ng krus patungo sa Kalbaryo. Sumasagisag ito sa mga pagsubok at pasaning dinadala natin sa buhay. You, God, for every rescue, for the doors that you have opened wide. Ikatlong estasyon, unang pagkahulog ni Jesus, bumagsak si Jesus sa bigat ng krus. Ipinapakita nito na kahit ang isang taong matatag ay maaaring mapagod at maghina, ngunit maaari pa rin magpatuloy. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Ikaapat na estasyon, nakasalubong ni Jesus ang kanyang ina. Nagkita si Jesus at Maria habang patungo siya sa Kalbaryo. Pinapakita nito ang pagmamahal at sakit ng isang ina para sa kanyang anak. Through every storm, you walk beside. Limang estasyon, tinulungan ni Simon ng Cirene si Jesus. Pinilit si Simon na tulungan si Jesus sa pagdadala ng krus. Tinuturo nito ang kahalagahan ng pagtulong at pakikiramay sa kapwa. You gave to me for the peace, for the life, for your love I see. Even when I fell down, you kept me on my feet. I owe you everything. You're my author, my belief. Thank you, God, for all you've done for me. For yesterday, today, and what's still meant to be. Ika-6 na estasyon, pinunasan ni Veronica ang mukha ni Jesus. Ayon sa tradisyon, pinunasan ni Veronica ang mukha ni Jesus. Simbolo ito ng
isang simpleng gawa ng kabutihan at awa sa gitna ng paghihirap. Ikapitong estasyon, ikalawang pagkahulog ni Jesus, muli siyang bumagsak habang pasan ng krus. Pinapaalala nito na maaaring paulit-ulit tayo madapa sa buhay, ngunit hindi ibig sabihin na kailangan nating sumuko. Ikawalong istasyon, inaliw ni Jesus ang mga babaeng tumangis sa kabila ng sariling paghihirap. Inisip pa rin ni Jesus ang iba. Itinuturo nito ang pagiging mapagmahal at mahabagin kahit tayo mismo ay may pinagdaraanan. Ikasyam na estasyon, ikatlong pagkahulog ni Jesus. Muli siyang bumagsak sa ikatlong pagkakataon. Sumasagisag ito sa dulang pagod at paghihirap. Ngunit ipinapakita rin ni Jesus ang pagtsatsaga hanggang sa wakas. Walay gayon nga imo kung ipasagdan. Walay gayon nga imo kung italitan. Nagauban. Ikasampung estasyon, hinubaran si Jesus ng kanyang damit. Inalis ang kanyang mga damit bago siya ipako sa krus. Pinapakita nito ang kanyang pagpapakumbaba at pagtitiis sa kahihiyan. Ikalabing isang estasyon, ipinako si Jesus sa krus, at tiniis ang matinding sakit. Ito ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang sakripisyo para sa sangkatauhan. Ikalabing dalawang estasyon, namatay si Jesus sa krus. Namatay si Jesus matapos ang kanyang paghihirap. Para sa mga Kristiyano, ito ay tanda ng pagdakilang pag-ibig at sakripisyo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, dariyan. Ikalabing tatlong estasyon, binaba si Jesus sa krus. Ibinaba ang katawan ni Jesus mula sa krus at tinanggap ito ni Maria. Makikita rito ang matinding dalamhati ng kanyang ina. Ikalabing apat na estasyon, inilibing si Jesus. At dito na tayo nagtatapos. Bumaba na dito. Ang baho na rin ng pako dahil sa tubig. Nakasapatos pa ako. Sakto na kasi. Lahat ng mga nakasapatos, tas may medyas. Amoy baka na yung paa niya niyan. Good luck. And pauwi na kami. Yung payong ni Ruel, pang kanya lang, ako na nababasa lahat. Napakabuting tao na itong lalaking to. Uy! Uy! Ayoko pa mawala. Oo na yan. Bumabaha na dito. Hindi ka naman eh. Pero kailangan natin ng pag-ano sa grade natin. Ngayon palabas na kami, guys. Balak namin is magbibihis kami dun sa parang mall. Yung may mga pamalit lang. Yung wala, good luck. Magtiis ka eh. Tapos si Ate Jess nagbubuhat ng bag. Si Kat naliligo. Si Carl shy type pa rin. Si Ruel binasa ako niyan. Laki galit ko dyan. Okay, pauwi na kami, guys. Sobrang lakas ng ulan. Balak namin talaga tapusin yung buong grotto kung wala lang challenges na ulan. Pero so far, kahit may challenges na ulan is natapos pa rin namin yung buong history kung paano pinako si Jesus, kung paano siya inilibing. Kaya may mga may papakita pa rin naman kaming history kahit ano. Kung sa susunod na magkakaroon ng chance, ipapakita namin yung buong grotto sa inyo. So far ngayon lang, ito na lang tayo ngayon dahil sobrang lakas ng ulan. So far ito na lang yung papakita namin. Salamat sa panonood at pupunta na kami at magbibihis na kami. Oo naman. No, pagod tas walang kain. Okay. So far, maraming salamat sa panonood. Ito na ang buong history ito na yung history na may papakita namin sa Grotto Church. Babawi na lang kami next time if may chance. Unang madapa tapos muna, guys. I swear, konti na lang makikita na namin si San Pedro. 11 na kami. Payong pre, payong. Bayani tayo dito. Holy spring water ng umuulan. Please.
Siyempre, hindi na pwede. Nakapayong kami pero basang-basa na yung mga gamit na. Nakalakas yung ulan, ma'am, oh. Nakapayong kami pero basang-basa na yung mga gamit namin. Kasi, guys, basang-basa kami sa ulan ngayon. Natutunan ko dito na... Okay. Natutunan, hindi naranasan. Maganda. Nyo naman na medyo bumabaha-baha na siya dahil reflection oh. Ano? Ah. Maganda. Okay na yan, okay na. Sige na, thank you. Maganda po, tapos